Okay, this time sa steel design tayo, guys. Ito yung problem natin, no? Problem. The beam as shown in the figure is made up of W175 by 40.20. The beam is laterally unsupported. Check the adequacy of the section for flexure and shear. Neglect the dead load of the beam. Use 836 and NSP specification. Okay. Ito. Ang properties ng steel natin, yung W175 by 40.20 ay ito ang mga sumusunod. Yung, by the way, yung W dyan ay, yan ay wide plank. Okay, ito yung properties niya: area, height, base, thickness of the plank, TW, at saka moment of inertia, then section modulus. Ito yung section natin, B, T, F, TW, H. Yan. Okay. Bali, ito yung figure natin. Ito, yung dito sa load diagram. Kita natin, A, B, C, D. Yan, ang kuwan dyan. Ang may support dyan, yan dyan sa B, at saka D. Bali, yan ang unknown. Kinukompute ko pa yung mga values na yan dyan. Pero, originally, wala yan. Kaya kailangan natin i-compute yung value ng reaction dyan sa B at saka D. Okay. Napaka-basic ito kasi sa college natin, maraming subject na ito, mga ginagawa natin ito. Katulad sa theory of structure, reinforced concrete 1, reinforced concrete 2, sa foundation meron din ito Marami, kaya very basic ito. Halimbawa, kung i-compute natin yung value ng reaction dito sa B at saka reaction sa D, sa pamamagitan ng summation of moment about B, halimbawa kung ito ang isosolve natin, dito tayo mag-sum up ng moment. Equal 0, assuming counterclockwise direction, positive. Pag dito tayo mag-sum up, ito ang makukuha natin. Alam niyo yan Okay, hindi na natin Bali, sa pag-sum up natin dito, ito yung value niya, 11.625. Okay. Maraming mga solution dito para makuha natin mga value niyan. Dito naman sa value ng reaction dito sa B, ganun din. Pwede rin mong gamitin yung sum up the moment here sa support D, o di kaya i-sum up mo yung mga vertical force. Katulad dito. Summation of vertical force equal 0, assuming going up positive. Kaya ito lang gagamitin natin. Mas madali. Kasi sa pagsosolve ng mga kuwan dito, lalo na sa mga board exam, kalaban natin yung oras. Kaya kailangan kung anong ang pinaka-shortest na time, yun ang gagamitin natin. Okay. I-sum up natin ito, ibig sabihin, ito i-sum up mo yung mga lahat ng force dyan. Kasi meron na tayo ng mga reaction dyan, wala na. Ito lang ang unknown. Kaya makukuha natin dito sa pamamagitan ng ito. Paggamit ng summation of vertical moment equal 0, ito makukuha natin, 12.375. Okay, yan ang kuhan niya. Kailangan natin kasi ito makuha, i-compute kasi kailangan natin yung shear diagram at saka moment diagram natin ito. Okay, sa pamamagitan nito, pwede na natin makadrawing
makadraw yung shear diagram natin. Halimbawa ito, yung load na ito, i-drawing natin 1.0 kilonewton per meter, imumultiply mo lang 1 times 3 equals 3. Pero going down siya, kaya negative siya. That's why ito negative. Ito naman, yung value ng ito, yung 12 pataas, yung sa reaction 12.375, ima-minus mo lang ito, magiging 9.375 siya. Positive kasi mas malaki yung pataas. Okay. Hanggang sa i-drawing na natin dito hanggang dito sa next load naman. Ito, meron tayong negative na load dito, pababa, going down, 15.0 kilonewton. Tapos, ito pababa, i-minus natin dito. Halimbawa, ito positive minus ito, 15. Mas malaki kasi yung negative, kaya magiging negative siya. Dito siya. Negative 5.325 siya. Okay. Ito naman ay 1 times 6 equals 6. Dahil negative siya, idadagdag natin siya dito. Bali, magiging 11.265 siya. Ito, may pataas naman reaction dito sa D na 11.625. Pataas siya. Dito, negative naman. Bali, minus ang mangyari. Pero dahil pareho yung value, magiging 0 siya. Kaya dito siya 0. Kaya okay. Tama yung mga computation natin sa reaction natin sa B at saka D. Okay. Next naman ay yung moment diagram natin. Itong moment diagram natin, madali lang ito eh. Triangle ito eh. Triangle. Alam na natin formula ng triangle. 1/2 BH. Ito. 3 times 3 equals 9. Divided by 2. Or times 1/2. Ang labas niya is 4.50. Negative siya. Kasi negative area ito eh. Kaya negative. Okay, ito naman isa, yung 9 point. Itong area yan eh. 9.375 times 6. Kung anong resulta doon, ima-minus natin yung value na ito. 4.5. Kasi ito is negative. Samantala ito ay positive. Kaya ang labas noon ay 51.750. Ito siya. Okay. Ito yan siya. Okay, dito naman, ito negative ito eh. Maraming paraan dito. Pwede mo hatiin ito ng dalawang area. Ito, mag-drawing ka na dyan, parallel dito sa taas. Yan. Magiging rectangle dito. Dito naman ay triangle. Pero, pwede nito yung trapezoid area. Okay. Kunin natin yung average nito dalawa. I-plus natin itong dalawa. Value na ito at saka value na ito. Then, divided by 2. Yun ang average niya. I-multiply natin sa 6. Ang labas niya, i-multiply natin sa 6. Ang labas niya ay ima-minus natin dito sa positive na ito. Which is pareho siya. Kaya mag-zero siya dito. Subukan ninyo. Ito, hindi na natin pinapakita dito kasi very basic ito eh. Okay. Okay. Pag makuha na natin yung mga value na ito, yung ma-drawing na natin yung shear diagram at saka moment diagram, that is time na dito na tayo sa solution. Okay. Ang problem natin ay laterally unsupported, yung beam natin. Okay. Sa pag-check ng section natin ay kailangan natin yung value ng F na ito. Kailangan natin ang value nito. Ano ang
allowable bending stress ng kuha natin, section natin, steel section natin. Na sa pag-solve naman nito, mayroon tayong mga formula, iba-iba. Kaya hahanapin natin kung anong formula ang magagamit natin dito. Diyan pumapasok yung NACP specification. Okay, ito yung mga kuha natin, formula natin. Ito, number 1 is FB.66 FY. Number 2, yan, 0.60 FY. Number 3, na FB, meron dyan sa naka-bracket. Okay, at saka yung 4 na yan. Okay, yan. Yan, hahanapin natin dyan. Iko-compute natin kung saan dyan ang kailangan natin na formula. Okay, ito yung solution natin. Yung, ito, i-compute natin yung L1, L2. Yung L1 na yan, kailangan kasi yan. L1. Okay. Ganito sa specification yan. Ano ko yun sa, explain ko yan. Yung, kasi meron tayong L, hindi na magguha. Yung kuha natin. Mayroon tayong LC, mayroon tayong mayroon tayong LC at saka mayroon tayong LU. Yan ang hahanapin natin. Yung LC na dito, halimbawa dito, L1 at saka L2. Kaya nga kinukompute natin nito para malaman natin kung sino ang mas maliit ang value dito sa dalawa at kung sino naman ang malaki ang value. Kasi yung maliit na value ay yun ang LC. Yung maliit na value dito. Kung dito maliit ang value, dito yung LC. Kung dito yung malaking value, dito yung LU. Yan, LU is equals L1, L2. Kung ano, smaller. Smaller, yun ang LC. Dito naman, L1, L2. Dito naman, yung bigger. Bigger ang kuwan dito. Value ng LU. Yan siya. Kaya nga, i-compute natin dito sa kuwan yun. Itong mga formula na ito, galing sa NACP specification yan. Kaya, kailangan i-upload ko rin yung mga specification para madali natin malaman. Maintindihan natin mabuti. Okay, compute natin. L1 ito, 0.20B square root of Fy. Bali ito siya. Yung B na yan, yung base ng natin. Ito, base ng section, steel section natin. Ito naman yung NACP 248. Bali, NACP is 248. Bali, ang value nito is 2.22 meter. Yan. Tapos, yung L2 naman natin, itong numerical coefficient AF at saka divided by HFY. Pag i-compute natin yan, yung AF na yan ay yung value ng plank, area ng plank. 175 times 11. Ito yung 175 times TF, that is 11. Ito, 11 height, B niyan ito. Kaya, yun ang naging niya, value. Okay, balik tayo. Pag i-compute natin ito ang magiging 6.11 siya. Okay, ang value nito, yung L2 natin. Katulad dito, dahil dito sa L2 ang malaki, ito yung
U natin. Tingnan nyo dito, LC natin is 2.22. Yun siya. Bali, ang U natin is 6.1. Dahil ito ang gagamitin natin. Ito ang mas malaki. Malaki yung LU kaysa LC. Kaya LU ang gagamitin. Yan ang value ng LU. Ito naman, which is greater than the unsupported length of the beam, 12 meters. Okay, 12 meters. Itong condition na ito, pumasok sa formula na ito. Number 3 na yan. Bali, ito wala na yan. Dito na yan pumasok. Pumasok siya dito. Bali, either dito sa formula number 3 at saka number 4 ang magagamit natin. Okay, dito naman yun. Dahil pumasok ito, i-compute natin ito. Halimbawa, itong LRT is greater than itong value na ito, but less than sa value ng itong quantity. Ibig sabihin, ang magagamit natin na formula para sa FB ay itong number 3. Pero kung ito naman LRT is greater than sa value nito, dito naman papasok. Magagamit natin na formula. Okay, i-compute natin ito. Ito lang kukumputin natin. Value na ito. Kasi ito, mas maliit yan. Ito lang. Okay. Ito. Bali, ito, CB na ito, ito yung CB, kapag itong may condition din yan eh. CB is 1.0 kung ang MI is greater than M1, M2. Yung M1 na yan ay doon sa dalawang support. Dalawang in support. M1 at saka M2. Pag mas malaki ang MI, ibig sabihin, 1 ang value ng CB natin. Okay, ito yun eh. Ito. Dito, ang gagamitin natin ay 1. Bakit? Kasi ito yung MI natin. Ibig sabihin ng ito, MI ito. Interior moment. Ito yung in support. Mas malaki yung interior moment. Kaya, CB natin ay 1. Okay. After that, kukompute natin yung moment of inertia. Okay. Itong moment of inertia na ito, yung compression area mga yan. Katulad dito. Bali, ito yung moment of inertia natin. 112, 11. TF natin, thickness of the plank is 11 and B is 175. Katulad, yun, no? B 175, 11 yung TF. Okay? Ito. Tapos plus ito, 12 H prime over 6 TW to the third. Ito, medyo complicated masyado ito. Ito taken from ito ay 1/3 of the compression area of the wave taken about y-axis. Ito yung ganito yun eh. Kailangan natin explain na mabuti siya. Ito, yung plan natin dito, itong plan na ito yung siya. Plan na ito. Yung ito namang isa na ito, ito yung 1/3 of the compression of the wave taken about y-axis. Kaya ito, pinahiga natin yung section natin. Ito yun, halimbawa, sa normal na ang compression dito ay kalahati dito. Katulad ito, 1/2 compression. Pero sinasabi dito ay 1/3 sa compression na yan ang kukunin lang. Bali ito, ano ang 1/3 dito sa kalahati na ito? H prime. Ito yung H prime natin. Length ng wave natin. H prime. 1/2 niya hanggang dito. H prime over 2. Yung 1/3 niya ay yung i-compute na, i-multiply natin yung 1/2 H prime
times 1/3. Oh, 1/3 times h prime over 2 is h prime over 6. Kasi 3 times 2 is 6. Kaya yun siya. Medyo complicated masyado. Pero kung maintindihan mo, okay lang, madali lang. Very basic ito yung mga ano eh. Okay. Bali, isa-substitute na natin yung mga kwan yan. Kasi ito yung thickness of the plank, yung base, ito naman, yung h prime, tapos divided by 6, ito yung thickness of the wave. Ito ang labas niya, 4.6136570 times 10 to the 6 millimeter to the port. Okay. Ito naman, dito tayo sa area. Yung area naman ito, BTF. Yan. Tapos, ito rin yun siya. Dito rin siya. Area ng ito at saka yung area nito. Oh? BTF. Area of the thickness of the plank. BTF. Area of the plank plus the 1/3 of the area. Ito yun siya. Okay. Kaya ito 21 16.250 millimeter squared. Ito yun siya. Okay, mayroon na tayong moment of inertia, mayroon na tayong area. Okay, i-compute natin yung RT natin. By the way, itong RT ay radius of gyration of the compression plus compression of the plank plus the 1/3 area of the wave. Katulad dito, na-explain na dito. Okay? Na-explain na dito sa kanina. 1/3 of the compression area. Ito, ito siya. Bali, isa-substitute natin yung value ng I at saka A. Yung I, yung diyan siya, yung area natin ay nandyan siya. Ang labas niya, ito, 48.20. Okay? Then, LRT, yung L natin is length of the unsupported beam. Yan. Unsupported span. 12 meters over RT, which is 48.20. Ito yung siya. Ang labas niya is 249.10. 249. Yan ang labas niya. 249.10. So, okay. Yan ang LRT natin. Meron na tayo ngayon LRT. Then, i-compute natin yung value ng ito. Para makuha natin kung ano siya. Kung malaki ang LRT or mas maliit. Kung maliit yung LRT, kung mas malaki yung LRT, ibig sabihin ay kung mas malaki ang LRT, ibig sabihin yung formula number 4 ang kukunin natin. Kung mas maliit ang LRT, formula number 3 ang gagamitin natin. Yung dito, yan. Formula 1, 2, 3, 4. Okay, balik tayo dito. I-compute natin. Yung ito, yung CB natin dyan is 1. Then, yung dito is 248. Pag-compute natin, kunin natin yung square root niya is 119.10. 119.10. Ibig sabihin, yung L over RT natin ay mas malaki kaysa ito. Value ng ito. Katulad dito, ito yung kanya. L over RT is greater than value ng ito. Value nito. Therefore,
ang magagamit natin ngayon ay yung formula number 4 to solve the value of the allowable bending stress. Okay, kung nagkataon na mas maliit yung LRT, magagamit natin yung itong formula number 3. Okay, very important yan, mga specification yan. Ayan. So therefore, ang magagamit natin ngayon, dahil mas malaki ang value ng L over RT kaysa itong value ng quantity na ito, therefore, ang magagamit natin yung formula number 4. Yan. Formula number 4. Okay. Sa formula number 4 natin, ito yun siya. Dalawa, sa loob ng bracket, dalawa yung kwan niya. Formula na dalawa. Kung ano ang mas malaki dito, labas ng dalawa na yun. Kung anong malaki, yun ang value ng FB natin. Kaya compute natin. Ito, then CB 1 yan. Yung FY 248. Ang labas niya 14 point something megapascal siya. Okay. Sa pangalawa naman dito, L is length of the beam, then height, then area of the plank. Ang labas niya is 76.10 megapascal. Dahil ito ang mas malaki, ito yung value. Therefore, ito yung value ng, yan ang value ng FB natin ngayon. Kasi mas malaki. Kung ano ang malaki, equals bigger. Yan. Yan ang gagamitin na allowable bending stress. Okay. Okay, nakuha na natin yung value ng FB natin. Okay. That's the time na i-check natin siya. Okay. Check for bending and section modulus. Okay. I-check natin. FB, ito actual stress, bending stress. M, yung M natin dito ay ito siya. Maximum moment. Ito yung positive, yung maximum moment. Ito rin yung interior moment natin. Kaya yan ang gagamitin natin. Kasi yan ang malaki. Hindi pwede gamitin yung malait. Kaya mag-failure dito. Dito siya, mag-failure. Kaya yung maximum ang gagamitin natin. Okay. Yung S, value ng SX, section modulus natin, yung dito sa property. Ito yun siya. Yan siya. Okay. Kaya ito yun siya. Pag kinung-compute natin ito, ang labas niyan ay 156.820 megapascal, which is greater than the allowable bending stress natin na ito. Greater than 76 lang dito sa allowable. Tapos yung lumabas sa actual ay 156. Kaya mas malaki, kaya failure siya. Failure siya. Failure yung section natin. Okay, sa section modulus naman natin, M, moment, ito pa rin ang gagamitin natin, yung maximum moment. Tapos FB, yung FB na ito, ay ito yung allowable na ito. Ito yung gagamitin natin. Okay, ito yung gagamitin natin, yung allowable, yan, ito yung siya, isa-substitute natin yung mga values niya. So, mangyari, ang labas niya is 680 times 10 to the third millimeter cube, which is greater than the properties, value of the S of the section natin, steel section. Ibig sabihin, failure din siya sa section modulus. Mas malaki yung actually kaysa properties na ito. Ito yung properties niya. Mas malaki. Mas malaki yung 680. Okay, failure pa rin siya. Failure sa flexure, failure din siya section modulus. Okay. Subukan natin sa check for shear. Yung shear naman, NSCP, ito yung mga actual shearing naman. Okay. Ito, B over H, height, thickness of the W. Yung B dyan, yung maximum shear. Anong maximum shear natin dito? Ito yun siya.
11.265. Wala nang kwan dito. Sunod na ano, ito talaga gagamitin para pasado sila lahat. Okay. Bali, ito na siya. 11 point something times 10 to the third. Tapos, H175. Thickness of the wave is 7.50. Kung i-compute natin yan, ang labas niya ay 8 point something megapascal. Which is less than the allowable shearing stress. Ano ang allowable? Of the section. Ito yun siya. Kung matatandaan natin, yung allowable, yung specified strength of the steel is 0.40. Ibig sabihin, 40% of the value ng FY siya. Ang labas niya, kung i-compute natin, ito 248 times 0.40, itong labas niya 99.20 megapascal, which is okay kasi yung actual ay mas maliit kaysa allowable, kaya okay siya sa shear. Dulan siya na failure sa flexure at saka section modulus. Okay guys, hanggang dito na lang muna.